why Davao City is chosen one of the peaceful city. One is the contribution of the Task Force Davao. Magandang araw po sa ating lahat. I-discuss po natin yung security ng lungsod ng Davao. In governance, merong mga model. Anong ibig sabihin ng model? Merong mga sample. Kung sa vehicle pa yan, Toyota model or Mitsubishi, iba-ibang klase. Now, in the city of Davao, may napakagandang model na ginawa si dating mayor at naging presidente, Rudy Duterte, yung creation ng Task Force Davao. That is why Task Force Davao needs to be supported. Dapat suportahan ito ng sambayan ng Pilipino dahil maraming tulong ito sa atin. Why Davao City is chosen one of the peaceful city? One is the contribution of the Task Force Davao. Anong ibig sabihin? If you notice, sa laki ng area ng Davao, hindi kaya ng pulis at hindi kaya ng sundalo yung pagbabantay ng lungsod ng Davao. So anong ginawa ni President Duterte? Nangyari ito nang nagkaroon ng bombing. Nakatindig ako sa tabi ni Mayor Rudy Duterte at the time. Kasama ako doon sa SPMC. Binisita namin yung mga patay doon sa loob, yung tinamaan ng bomba. Talagang parang yung buhok, sunog. Talagang maraming murag powder ba? Kanang murag nangito, murag lagom. Nandito. We were there inside, sa morgue. Paglabas ni Presidente Duterte, gitawagan niya si President Gloria Macapagal Arroyo. E niya, ma'am, I will seal Davao City, gibumba ako. I can really feel, halos tumulo yung luha ni Presidente Duterte. And I cannot forget that incident kasi nagyo ko sa kilid ni President Rudy. And at that time, wala pa yung Task Force Davao. Then eventually, out of the mind of the President, Mayor Rudy, he requested for the creation of the Task Force Davao. So ngayon, yan yung Task Force Davao. Nag-start yan si President Duterte. So ano yung nakikita natin sa Task Force Davao? But by the way, sinunod ito ng yung Samal Island ay naging Task Force Davao din eh. Sakop ng Task Force Davao in coordination with the LGU. Meron ding Task Force Zamboanga. Then I think Task Force Jensan. Yung ibig sabihin, gumawa sila ng task force, tumutulong yung mga sundalo. Now, merong program ang sundalo, yung SCAA, Security Civilian Auxiliary Unit, SCAA, or CAPGU, Civilian Armed Forces Geographical Unit, CAFGU. And during the old time, during the martial law, I was still grade 3 and elementary, we have the CHDF, Civilians Home Defense Force. Different names, but it gives the power of the AFP through the President to create this organization to help maintain an order. So, in general, ito yung mga magagandang model ng ating gobyerno. Well, I really do not know sa ibang bansa, but here in the country, very effective ang CAFGU, very effective ang SCAA. Yung SCAA naman, yun yung mga nire-request ng mga malalaking plantation. Kasi yung mga plantation natin, minsan sinusunog ng mga NPA yung mga sasakyan, yung mga bodega, at hindi kayang gwardyahan ng Blue Guard. Anong ibig sabihin ng Blue Guard? Yung naka-uniforme na security guard, alos mga baril yan, 38. That is why merong model. At saka napakaganda ng ginawa ng Armed Forces of the Philippines. So, itong ISATCA at tumutulong. No? In Davao City, the same case. Nagkaroon ng training, then maglalagay ng organic member yung AFP, mga master sergeant, tinuturuan sila. Ito ngayon yung nagbabantay sa lungsod ng Davao. And as a counterpart, yung role ng Davao City ay magbigay ng equipment. Ano yon? Yung mga equipment ng X-ray. Kaya pag pumasok ka ng Davao, lahat ng mga pasahero nakababa sa sasakyan. Then meron mga K9 dog dyan. So doon, ang daming nahuli ng mga contraband, for example, firearms. Kaya yung barangay where this Task Force Davao is located, like in the case of Davao sa Lasang, yung Distrito 2 ko, galing ka ng Davao del Norte, papasok kami. Yung barangay official dyan, napaka-busy kasi lahat ng mahuli, idodocument yan ng barangay official, ng police, then dadalhin sa court. Kaya yung isang barangay council dyan, yung head ng peace and order, almost every day nasa court sa daming nahuli. Now, in the case of Kalinan, may barangay Lacson. So the same, marami din mga nahuli dyan. Then sa Sirawan. So what does it mean? Davao City is sealed. And because of that, talagang napaka-peaceful ng Davao City. Congratulations to Task Force Davao and isa ito sa programa na pinapatuloy ni Mayor Basti Duterte dahil sa laki ng lungsod ng Davao. Not only that, even sa Parplang area, sa mga bukid, malaki ang tulong ng Task Force Davao na tumutulong din sa militar. So ito yung, I'm trying to say here, the modeling.
ng isang gobyerno. Kaya pag ikaw mayor ka, dapat magaling ka talaga. Pag wala nag-improve sa iyong munisipyo or sa iyong probinsya, hindi masyado ka appreciated. Kaya dito sa Davao, mahal na mahal yung mga Duterte. Not only that, meron isang magandang model yung Davao Investment Promotion Program. Lahat ng papasok na negosyo dito, libre ng taxes. For 2 years, wala kang babayaran na business tax at saka real property tax. Ibig sabihin, para imbitahin yung mga negosyante dito. Hindi kay gobyerno power. Kasi minsan, yung iba, mapili lang kausap pagka mayor, gobernador, or official, murag wala na, makalimot na. And that should not be the case. You have to deliver result. And that is why, in the case of Davao City, yung mga Duterte, mahal na mahal ng residents. Not only in Davao, alos buong Pilipinas. At the time of President Duterte, simple lang. Yung build niya, ang gaganda na ngayon. Sana matuloy lang yon mga ganon. So, these are modeling of good governance. Ngayon, tinitingnan ito ng tao. Gaya natin, nagiging vlogger tayo regularly. Hindi lang tayo dami. So, lahat ng ginagawa ng opisyal na i-expose. Kung magaling ka talaga. Pag hindi, talagang you will be rejected. And the people are very sharp. Kahit anong bumaha ang pera dyan sa eleksyon, darating ang panahon na you will be, yung pera na yun, wala yun. Dito sa Davao, ganun yun. Landslide lahat yung mga Duterte team dito, dalan sa mga performance. So hanggat sa muli, ulitin ko, we need to continue supporting the Task Force Davao to maintain the law and order. God bless Philippines. Ang ganda ng Pilipinas. This is Councilor Dayang Hirang. Bye for now and see you next time. Political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.